May nangyaring hindi pa naganap sa 5 buwang digmaan ng Estados Unidos at Iran. Dalawang maliliit na monarkiyang Arabo sa Persian Gulf, ang Kuwait at Bahrain, sa unang pagkakataon, sila mismo ang umatake sa Iran. Palihim nilang inatake gamit ang mga eroplanong pandigma ang mga pasilidad militar sa Iran na nagdulot ng mahalagang pagbabago sa digmaan. Hanggang ngayon, biktima pa rin ang dalawang bansang ito. Lagi silang binobomba pero nananatiling tahimik. Ngayon, lumampas na sila sa dati nilang limitasyon at nagsagawa ng ganting atake sa Iran at hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa likod ng ataking ito ay ang United Arab Emirates na nagbigay ng impormasyon sa paniniktik at nagbigay ng suporta sa himpapawid. Ibig sabihin, hindi na lang ito tungkol sa isang bansa, kundi tungkol na sa umuusbong na koalisyon ng mga monarkiyang Arabo laban sa Iran. Uulitin ko, nagpalipad ng eroplano at nagsagawa ng direktang pag-atake ang Bahrain at Kuwait. Inatake ang Iran, pinamahalaan ng mga Emirate ang operasyon gamit ang intel at suporta sa himpapawid. Kasabay nito, ang mga bansang ito ay mabilis na binabago ang buong mapa ng enerhiya ng rehiyon, nagtatayo ng mga pipeline na umiiwas sa Strait of Hormuz para kahit papaano ay makaiwas sa pag-atake ng Iran. Tara, pag-usapan natin ng detalyado ang dalawang prosesong magkaugnay sa episode na ito at talakayin kung gaano lumalawak ang digmaan laban sa Iran. Kaya magsisimula ako sa talagang makasaysayang pag-atake laban sa Iran. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, nung simula pa lang ng Hulyo, palihim na lumipad sa kalagitnaan ng gabi ang mga fighter jet ng mga hukbong panghimpapawid ng Bahrain at Kuwait at nagsagawa ng sunod-sunod na airstrike sa teritoryo ng Iran. Ito ang unang direktang ganting atakang militar ng dalawang bansang ito laban sa Tehran sa kanilang kasaysayan. Ano ang mga naging target? Sabi ng mga source ng pahayagan, tinamaan ng airstrike ang mga bodega ng drone at missile, pati iba pang military facility. Ibig sabihin, tinarget nila mismo ang mga bagay na ginagamit ng Iran para umatake sa kanila, sa mga arsenal ng drone at missile. Gusto ko ring banggitin na ang Kuwait at Bahrain ang pinaka-naapektuhan ngayon ng mga pag-atake ng Iran dahil may mga base militar ng US sa kanilang teritoryo. Pero ang pinakamahalagang detalye ng lihim na operasyon ito ay ang papel ng UAE. Ang United Arab Emirates na dati na nagsagawa ng maraming pag-atake laban sa Iran sa unang yugto ng digmaan, sa pagkakataong ito ay nagbigay ng impormasyon sa paniniktik tungkol sa mga target at nagbigay ng air cover sa strike group. Ibig sabihin, ang UAE ang nag-organisa at nagsilbing tagatukoy ng target habang ang Kuwait at Bahrain ang nagpapatupad ng operasyon. Ito ang sinabi ng Wall Street Journal tungkol sa kahalagahan ng katotohanan ito. Ang katotohanan sa loob ng iisang operasyon ay nakipagtulungan ang tatlong bansa, Bahrain, Kuwait at ang United Arab Emirates ay nagpapakita ng umuusbong na koalisyon ng mga bansang Arabo sa paglaban sa Iran. Dati-dati, bawat isa ay nagtatanggol ng sarili, pero ngayon, nagsisimula na silang kumilos ng sama-sama at mahalaga ito para sa buong reyon. Kapansin-pansin na sa Bahrain at Kuwait, opisyal na hindi kinukumpirma o itinatanggi ng pamahalaan ang mga pag-atake. Опровергают. Bakit kaya ganito tumugon ang tatlong bansang ito sa Persian Gulf? Mahalagang malaman kung bakit ang tatlong bansang ito sa Persian Gulf ang nagpasya, bakit hindi halimbawa ang Saudi Arabia. Sa tingin ko, nagsisimula ng maunawaan ng mga bansa sa Persian Gulf na magtatagal pa ang digmaang ito. Sa huli, kailangan na nilang direktang harapin ang Iran. Hindi na sapat ang maghintay o magpalipas ng panahon. Sa tingin ko, ito ang pinaka-esensya. Ayon sa Wall Street Journal, ipinapakita ng mga pag-atake sa simula ng buwan na nararamdaman ng mga bansang Arabo na nahihila sila sa matagalang labanan. 5 buwan naghangat ang mga monarkiyang ito na makaiwas at manatiling host lang ng mga base militar ng Amerika. Pero madalas silang atakihin ng Iran dahil may base militar ng Amerika sa kanilang teritoryo hanggang sa hindi na nila kinaya ang pagtitiis. Paalala ko lang ang konteksto para maintindihan ang pagganti nila, ang Bahrain, Kuwait at Emirates. Noong Hulyo 19 at 20 sa Kuwait, nagkaroon ng sunog sa planta ng kuryente at desalination ng tubig dahil sa pambobomba ng Iran. Noong Hulyo 20, umatake ang Iran sa mga pasilidad ng Amerika sa Bahrain at Kuwait. Simula noon, halos gabi-gabi na silang inaatake ng Iran.
Pati sa Emirates, may tinamaan, huminto ang Dubai at tinamaan ang paliparan. Ilang buwan nang ginagawang target ng Iran ang mga bansang ito at sa wakas, gumanti na sila. Inasahan na ang reaksyon ng Tehran. Ayon kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi, hindi susuko ang Tehran sa pressure at magpapatuloy silang kumilos hanggang makamit ang mga layunin at kahilingan ng mamamayang Iranian. Binigyang diin niya, hindi namin tatanggapin ang pansamantalang tigil putukan. Nagbanta ang commander ng Hatem al-Anbiya headquarters na ayon sa kanya, hindi na rin ligtas ang mga bansang ito. Pero nakakatawa nga pakinggan. Pakinggan ninyo, tinatakot na yon ng Iran ang Kuwait at Bahrain na hindi raw sila magiging ligtas. Habang ang Iran ay 5 buwan nang sila mismo ang binobomba halos gabi-gabi, alam mo, naalala ko tuloy ang isang eksena sa digmaan ng Russia at Ukraine. Naalala mo ba nung simula ng malawakang digmaan, sinabi ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin at ng buong entourage niya na ito ang Russia, hindi pa nga kami nagsisimulang lumaban ng todo. Sabi ni Putin, hindi pa nga kami nagsisimula talaga. Pero pag nagsimula kami, hindi rin yung magugustuhan ang mangyayari. Matagal ding ipinagyabang ng mga Ruso, hindi pa kami tunay na nagsisimula. At ngayon, sunod-sunod na nasusunog ang mga oil refinery sa Rusya. Nasusunog ang mga bodega ng Wildberries. Nawala ng kuryente at gasolina ang Crimea at ngayon ay isolated na. Napahinto ng Ukrainian drone ang operasyon ng mga daungan ng Rusya sa Black Sea. Lumilipad na ang mga drone lampas Ural at tinatamaan ng mga barko sa Kaspisk. Ano ibig sabihin nito? Hindi pa ba talaga nag-uumpisang makipagdigma ang Rusya? O baka naman iba ito ng kaunti? Ang pahayag ng kuman ng Khatam al-Anbiya sa Bahrain at Kuwait ay halos kapareho nito. Sabi nila, ngayon, naglakas loob kayong umatake kaya hindi na kayo ligtas. Pero sa loob ng 5 buwan bago nito, kayo na ang bumubomba sa kanila. At sa gitna ng lahat ng ito, muling nanawagan ang Embahada ng Estados Unidos sa Israel sa mga mamamayang Amerikano na mag-ingat ng husto at manatiling mapagmatsyag. Maging handa sa kanselasyon ng mga flight, pagsasara ng airspace at iba pang aberya. Ngayon, ang ikalawa at kasing halagaring bahagi ng episode na ito ay ang hindi lang pagganti ng mga bansang Arabo, kundi pati ang pag-aangkop nila sa digmaan. Pinakamagandang nailarawan nito ng dating White House coordinator sa gitnang silangan na si Brett McGurk sa isang column sa CNN. Ibig sabihin, naglingkod siya sa 4 na sunod-sunod na pangulo ng Estados Unidos. Kay Bush, Obama, Trump at Biden. Tara't himayin natin ang kanyang sinabi ng detalyado dahil ipinapaliwanag nito kung saan patungo ngayon ang buong reyon. Ang pangunahing punto ni McGurk ay ang sumusunod. Ginawang sandata ng Iran ang kipot ng Hormuz at ngayon ang mga kapitbahay nito ay gumagawa ng paraan para tuluyang iwasan ang kipot na ito. Hindi na nila ito pinag-aagawan kundi sinasabi na lang, sige, iyon na, bahala ka na dyan. Kami ay maghahanap ng ibang paraan. Sa buong gitnang silangan, pinapabilis ng mga gobyerno at mga kumpanya ng enerhiya ang pagtatayo ng mga pipeline, daungan at mga koridor ng transportasyon. Ginawa ang mga ito para magdala ng langis, gas at kalakal nang hindi nadadaan sa kipot ng Hormuz kundi iikot na lang. Suriin natin ang mga proyektong binanggit ni McGurk. At ang United Arab Emirates, may daungan at pipeline ng mga Emirates sa timog ng Strait of Hormuz na nagdadala na sa pandaigdigang pamilihan. Nasa halos 2 milyong bariles kada araw doon. Inanunsyo ng mga Emirate ang isang malawakang programa ng pagpapalawak at plano nilang doblehin ang kapasidad na ito pagsapit ng katapusan ng 2027 na aabot sa 3 tuldok 6 na milyong bariles kada araw. Sunod ay Iraq at Syria. Noong nakaraang linggo, bumisita ang bagong punong ministro ng Iraq sa White House at inanunsyo ang $10 bilyong na bagong pamumuhunan mula sa mga kumpanyang Amerikano ng langis kasama ang Syria. Ang layunin ay ayusin ang mga nakatigil na pipeline at magtayo ng bago para ma-export ang langis ng Iraq at langis ng Kuwait. Papunta sa dagat Mediteraneo, ang rutang ito ay may kapasidad na 2 hanggang 3 milyong bariles bawat araw. Ayon kay Tom Barak, espesyal na sugo ni Trump sa Iraq at Syria, layunin ng mga proyektong ito na gawing ganap na walang halaga ang Strait of Hormuz pagsapit ng 2030. Kasunod ang Iraq at Jordan. Pinapabilis ng gobyerno ng Iraq ang plano ng oil pipeline papuntang Jordan.
Pagdudugtungin nito ang Basra sa Haditha sa kanlurang bahagi ng Iraq na may sangay papunta sa Jordanian port ng Aqaba. Papayagan nitong maipadala ang langis sa mga pandigdigang pamilihan sa pamamagitan ng dagat na pula mula 1 hanggang 2.5 milyong bariles kada araw. Matagal ng usapan ang proyektong ito, pero ngayong buwan lang inanunsyo ng Jordan at Iraq ang pagpapabilis ng pagpapaunlad nito. Diretsahan nila itong sinabi. Tugon ito sa krisis sa Strait of Hormuz. At hindi pa yon ang lahat. Kasalukuyang tinatalakay ng Saudi Arabia ang hilagang ruta ng paghahatid patungong Aqaba o mas hilaga pa, dadaan ng Turkey papuntang Mediterranean Sea. At dito, nagbigay si McBurt ng isang makasaysayang paghahambing. Matapos ang pagbagsak ng Unyong Soviet, nag-alok ang Estados Unidos ng isang ambisyosong pipeline na dadaan sa Azerbaijan, Georgia at Turkey papuntang Mediterranean Sea. Ito ang kilalang ruta na Baku-Tbilisi-Ceyhan. Kaya inilabas nila ang langis ng Caspian nang hindi dumadaan sa Russia. Ngayon, ganoon din ang ginagawa ng mga bansang Arabo pero iniiwasan ng Iran. Ngayon, malalaking puhunan ang ginagamit para palawakin at magtayo ng mga bagong alternatibong ruta. Ang mga projektong ito ay magbabawas sa impluwensya ng Iran at magpapatatag sa global na supply. At dahil dyan, pakinggan ninyo, gusto ng Iran na magpatupad ng bagong patakaran na yun din. Unti-unting nababawasan ang halaga ng paghawak sa kipot ng Hormuz bilang panggigipit. Kaya naman gusto ng Iran na simulan agad ang paniningil ng bayarin sa pagdaan ng mga barko para kumita pa sila habang may chance dahil malapit nang matapos at hindi na sila kikita rito. Gaya ng sabi ni McGurk, ito ang susi sa digmaan. Habang ang Strait of Hormuz ang tanging daanan ng langis mula sa Persian Gulf, hawak ng Iran sa leeg ang buong mundo. Kapag gumana na ang mga pipeline, mawawala ang halaga ng pangunahing alas niya. Kaya nagmamadali ang Tehran na sulitin ang blockade ng Kipot bago matapos ang alternatibong ruta. Gayunpaman, may makatotohanang paalala sa sitwasyong ito. Ang mga pipeline ay hindi solusyon sa lahat. Madali rin silang tamaan ng murang asimetrikong pag-atake ng Iran tulad ng paggamit ng mga drone katulad ng mga tanker sa Kipot ng Hormuz. At ayon sa pagtataya ng Goldman Sachs, sa taong 2028, maaaring matugunan ng kapasidad ng mga pipeline sa reyon ang mahigit 60% ng pre-war na dami ng pag-export ng langis ng mga bansa sa Persian Gulf. Pero hindi nila kayang tuluyang palitan ang kipot ng Hormuz. Mas geopolitical na pananggalang ito laban sa mga aberya rito kaysa ganap na kapalit. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, ang maliliit na monarkiyang Arabo na Kuwait at Bahrain mismo ang umatake sa Iran at ang United Arab Emirates ang nagbigay sa kanila ng intelihensya at proteksyon. Ibig sabihin nito, tuluyan ng hindi lamang pagitan ng Estados Unidos at Iran ang digmaan. Nahihila na rin sa digmaan ang mga bansa sa reyon at may nabubuong koalisyong Arabo laban sa Tehran. 5 buwan ng target ang mga bansang ito at ngayon ay kalahok na sila. Kasabay nito, inaayos ng rehiyon ang sarili para sa bagong realidad. Ngayon, dahil ginawang sandata ng Iran ang Strait of Hormuz, ang mga kalapit bansa ay nagtatayo ng mga pipeline na dumaraan sa Syria, Jordan at Turkey, patungong Mediterranean Sea at Red Sea. At gaya ng sinabi ng espesyal na sugo ni Trump, ang layunin ay gawing hindi na mahalaga ang Strait of Hormuz pagsapit ng 2030. Dito ko tatapusin. Isurat ang opinyon at konklusyon sa mga komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.